isang chapter kasi, puno ng talaga, yung mga verses niya ay talagang kailangan natin. Hallelujah. Ito ay pinamagatan ko ng be watchful and be sober. Ibig sabihin, kailangan tayo ay maingat at tayo ay maging matino. Sober. Okay. So dito sa verse 1, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. So ibig sabihin dito ni Apostle Paul, kasi itong Thessalonians, itong mga tao sa Thessalonica, hallelujah, ay naturuan na daw about the second coming of the Lord Jesus Christ. Kasi talagang darating ang Panginoon. So ngayon daw sa panahong to, ay yung nabasa ko na mga commentaries, ay hindi hindi itinuturo masyado ang pagbabalik ng Panginoon. So kailangan nating ituro talaga at kailangan din natin turuan ang ating sarili mismo na ang Panginoon ay babalik talaga. Kaya tayo po ay naglilingkod sa Panginoon dahil nahanda natin ang ating mga sarili, ang ating kaluluwa sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi magaan para sa atin, magaan para sa mga tao, ang pagbabalik ng Panginoon. Which is very important sa atin. Bakit? Kasi kung tayo ay magmintis, sa impyerno po. Dalawa lang. Pag bumalik na ang Panginoon sa atin, pwedeng sa impyerno o sa langit. Pero tayo na mga Kristiyano, be sure na tayo ay nasa langit talaga. So, alam natin na ang rason kung bakit tayo ay pupunta ng langit dahil tinanggap natin si Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang pinakarason. Pero, yung, sabi pa sa Bisaya, ang pagkinabuhing Kristiyano, sa ating pamumuhay, kailangan natin ang Panginoon araw-araw. Okay, patuloy muna tayo sa message. Okay. So hindi na daw kailangang turuan ang mga taga-Thessalonians kung kailan. Okay. And the season, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Sabi ni Paul. Verse 2, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Kasi sila daw sa Thessalonians, mga Thessalonians, sa church na yon, alam na nila na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay katulad ng isang magnanakaw. So, sabi pa si Pastor noong buhay pa, napakagaling mag-illustrate about magnanakaw. Paborito niya yung magnanakaw. Na hindi daw darating kung alam na may-ari ng bahay, kung kailan siya darating. O darating daw ang magnanakaw pag tulog ang lahat. Hallelujah. Ganon din ang pagdating ng Panginoon. Pag tulog ang lahat at hindi mamalayan, hallelujah, darating ang Panginoon. Pero, patuloy muna tayo kasi sayang din yung mga verses kung uunahan ko na. Okay, verse 3. Okay. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. So, panahon na akala ng mga tao na there is peace and safety. So, kahit ang kamatayan, so, sa amin na lang, sinong nag-aakala na si pastor ay tatawagin na ng langit? Noong malakas, malusog, masigla ang katawan ni pastor, noong talagang nagtatrabaho sa paglilingkod sa Panginoon, at saka parang peace and safety para sa amin dahil nakasakay na ng barko si Kuya, nag-enroll na si Jimjim, pero nung nag-enroll si Jimjim, alam na namin yon. Yung cum laude si Jimjim, parang napaka-secure ng aming puso, hindi pa sa pera, pero nakikita namin na parang we are working towards prosperity. Anong ganon? Pero when there is peace and safety, sabi pa dito, destruction cometh upon them. So ganun din sa sanlibutan. Kung akala ng mga tao may, yung peace?
kapayapaan at kasiguraduhan sa safety ng mga tao. So, minsan sa pamilya natin, akala natin yumaman na tayo. Akala natin malusog at masigla. Sa buong sanlibutan, safety na kung tingnan. Walang gera. Okay ang lahat. Walang bagyo. Pero, destruction will come. Kaya, ibig sabihin, dito sa sanlibutan, walang kasiguraduhan. Nag-aral lang kayo dahil wala tayong ibang magawa kundi mag-aral. Dahil hindi pa kayo pwedeng magtrabaho eh. Sa edad hindi pa pwede. Mag-aral muna kayo. Pero siguraduhin natin na habang nag-aaral tayo, nasa Panginoon ang ating kaluluwa. Amen. Hallelujah! Kasi kung iisipin natin na yung security natin ay sa pag-aaral, hindi po doon. Kung isipin natin na security natin ay nasa katalinuhan natin, hindi po doon. Ang security ng tao ay sa Panginoon. Baka iniisip natin security guard ha. O security, ibig sabihin na safety na tayo. Secure na tayo. Kasi kahit pa may security guard, kasama mo, destruction will come. Hallelujah. Kasi nga, kailangan handa lagi ang puso natin na hindi tayo laging magkakasama. Kasi darating ang araw, sabi pa, walang forever. Ang forever natin ay ang Panginoon. Kasi siya yung makakasama natin habang buhay hanggang kamatayan. Pero be sure na hanggang kamatayan, kasama tayo doon sa kanyang kaharian. Okay. Hallelujah. So, do not trust that peace and safety without Jesus. Hallelujah. Kasi katulad lang daw noong babae na manganganak na, wala talagang pagsasabi na, ay hindi yan masakit. Talagang hindi kami lahat escape. Masakit talaga ang panganganak. May mga artificial na i-inject sa'yo, ay hindi rin naman natin alam kung ano din ang side effect din. Pero in the natural way, ang mga nganak ay masakit talaga. Sa totoo lang, ang sakit niya, yung parang hanggang buto, na parang yung buto mo ay manginginig na. Parang mamatay. Parang ang sabi mo, pag malapit nang lumabas, ang sasabihin mo, Parang mamatay na ako. ang sagot ko naman, hindi ka mamatay, lalabas na yan. Kasi, alam ko din, nangyari sa akin eh. Yung tuhod mo manginginig na kasi yung buto mo talaga, parang papasukin ng sakit. Sobrang sakit talaga. At paglabas pa, kasi malaki ng ulo ng bata. Isipin mo lang yan, ang laki-laki ng ulo, pagkatapos lalabas sa'yo. Kaya, huwag basta-basta. Sana din ang mga asawa o ang mga lalaki na yun ang nag-cause na mag-anak ka, sana mahalin ka. Sana nandoon nakikita ka. Kung sa Bisaya pa nagpingit-pingit ka, nandoon hindi yung nagpahayakay. Okay. Kasi masubay naman po din nato, madakot na pagtaini. Ngayon ako talagang pahubog-hubog, tapos inom na ko, Lord. Pero sa totoo lang, hindi ko nire-restrict ang sarili ko dahil magagalit ang tao kung anong sasabihin ko dito. Hallelujah. Nire-restrict ko kung anong dapat kong sabihin para sa Panginoon. Hallelujah. Kasi kung anong dapat, yun ang dapat. Okay. Hallelujah. Kasi kung matamaan, balik tayo sa matamaan, kung matamaan tayo, i-correct natin yung sarili natin. Hindi yung kung matamaan, matupad ni Pastor, lihay, siging likay. Pagdating ng araw, matatamaan pa din tayo. Kasi gusto ng Panginoon, ayusin natin yung ating sarili. Hindi yung, ako yung babaguhin. Yung mga nalayas, gusto nila, ako ang baguhin. Baguhin ko ang pag-share ko. Baguhin ko ang pagtuturo ko upang pasok sila. So, wag nang magsalita na maghubog-hubog, mag-inom-inom upang pasok sila. Huwag sabihin na nagkagulo sila sa bahay kasi upang pasok pa din sila. Kasi pag sinabi natin, huwag na kayong magkagulo sa bahay nyo. Huwag na kayong, kung sa Bisaya pa, magbugno, manggihapon. Kaya pag natamaan dito sa church, sasabihin, ako ang kinukontra nyo. Hallelujah.
Christian ka ba kung magbugno mo sa bahay ng Diyos? Hindi po yun. O, hindi po talaga. Kung hanggat maaari maiwasan ang pananakit, maiwasan ang mga salita na masakit, maiwasan ang mga aksyon na nakakasakit masyado. Kasi pamilya po kayo. Magpapamilya po tayo. Kayo lang din. Kayo din magkakasama matulog, kayo din magkakasama kumain. Bakit pagsampalan? Yun. So, itigil ko na doon. Kasi baka mamaya may magsasabi na naman, Pastor, alis kami kasi tinamaan na naman kami. Ay naku Lord, pastilan ninyo tinamaan. Uy, kung pwede pala, tamaan na lang mo ganyan. Para labtikan ba? Okay. So, hallelujah. Verse 4. But ye, brethren, are not in darkness. So tayo nandito. Yung mga taong tumanggap na kay Panginoong Hesus, mga Christian, hindi na daw tayo kasama doon sa kadiliman. Amen. Yes, Hindi Lord. na tayo doon. Dahil yung tinanggap natin na si Kristo Jesus, sa puso natin at sa buhay natin, siya ay God of light. Siya ang Panginoon ng liwanag. Panginoon natin siya at siya din ang gumawa noong kadiliman upang ang impyerno magawa dahil para lang yun kay Satanas. Para lang yun sa dyablo at sa mga anghel na sumama sa kanya. Kaso lang, gusto din ng taong sumama doon dahil ang akala natin hinihigpitan tayo. Hinihigpitan ako dyan. Hindi pwede ang Bible. Hay nako! O pagdating ng araw, katulad noong panganganak, hindi makaka-escape kasi ang lahat ng tao, suwail o hindi, mamamatay. Amen. Amen. Para hubog o hindi, mamamatay talaga. Kasi mayroong dahilan upang mamatay lang ang tao. Hahanapan ka lang ng Panginoon ng dahilan kasi due date na natin. At tayo po ay uuwi na. So kailangan, hallelujah, kailangan handa yung ating kaluluwa. Yun lang talaga ang pinaka. Kasi hindi pwede na ang iniisip natin, okay tayo dahil magaling tayo. Okay tayo dahil malusog masigla tayo. When peace and safety, yun ang security ng tao, destruction will come. Okay, so patuloy. But ye brethren are not in darkness. Hindi na tayo nasa kadiliman. That day should overtake you as a thief. Sa 5. Ye are all the children of light. So we are the children of light. The children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Kasi tumanggap na tayo ni Panginoong Jesus. Tayo ay Christian na. Sasabihin naman, lahat naman tayo Christian. Sasabihin ko din sa ating lahat, hindi po lahat Christian. Oo, Christian ba yung ayaw makinig ng salita ng Panginoon? Christian. Kasi ang salita ng Panginoon ay salita ni Kristo. Yung gustong makinig ng salita ni Jesus Christ, yun ang Christian kasi kaya nga Christ, ang tagapakinig ay Christian. Ang tagasunod ay Christian. Okay. So, those Christians are the children of light and the children of the day. Tayong tumanggap na kay Kristo, we are the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Hindi daw tayo sa kadiliman, in short. So dahil hindi tayo sa kadiliman, hallelujah, Let us not sleep, ipagpatuloy natin. as do others. Ipagpatuloy Let us natin ang watch pagsunod and be natin sa Panginoon natin. Hallelujah. Verse 6, therefore let us not sleep. Huwag daw tayong matulog. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo matutulog, hindi nagpiraw na tagduro. Okay. Kundi, huwag daw tayong matulog sa paglilingkod. Huwag yung tutulog-tulog. Huwag yung, hindi yung matulog dito. Minsan nakakatulog talaga tayo kahit may preaching. Hindi yung titigil tayo na para tayong tulog spiritually. Kasi gising ka eh.
Pero pipiliin mo lang matulog. Piliin mo munang mag-relax, hindi mag-church, ayaw maglingkod. Sundin ang mga pita ng laman. Yun ang spiritual na pagkatulog. Okay. Hallelujah. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Kailangan natin maging watchful at saka maging matino. Kailangan natin magbantay. Bantayan natin kilos natin, baka mali na. Amen. Hallelujah. Actually, marami akong natutunan doon sa mga sinasabi ng mga tao against me. Kasi kailangan kong magbantay din. Baka totoo din. Pero binabantayan ko din yung nagsasalita against me. Baka nagsalita lang sila for their own favor. Upang gumaan ang kanilang sarili. Kaya hindi ko sila susundin. Susundin ko kung anong sinasabi ng Panginoon. Amen. Kasi mahirap naman sunod-sunuran. Nako, mahirap. Ang pastora na ang sunod-sunuran sa membro. Sabi pa doon sa chat na wala siyang respeto sa akin. Yun ang isang sabi. Ako daw walang respeto sa isang young people. Very good. Very good. Oo. So sinagot ko din sa live, sabi ko, baliktad na ngayon. Si pastora na talaga ang hinahanapan ng respeto. At hindi ko din naman kayo ini-iskandalo. Nag-iskandalo ba ako? Pumunta ba ako sa bahay niyo? Or binato ko kayo? Ano bang ginagawa ko doon sa mga bahay ninyo? Ano ba? Oo. Bakit masabi na wala akong respeto? So, kailangan natin alamin din. Ako, inaalam ko din, iniisa-isa ko din sa sarili ko. Hallelujah. Hindi to depensa sa sarili ko ha. Kasi upang magbantay tayo, kasi be watchful and be sober. Kailangan bantayan natin isa-isa, mga sarili natin. Bantayan mo, baka nakainom ka na naman. Bantayan mo, baka kung ano na namang ginawa mo. Bantayan mo, baka nagalit, yung galit mo sobra-sobra. Pwede kang magalit, sabi ng Bible. Pero huwag mong paabutan ng sunset. Hindi yung maabutan ng, saan ang pasaw? Zero. Waray yun. Pag-zero, waray. Sunset in English. Pagdilim. Paglubog ng araw. Huwag mong paabutan ng paglubog ng araw. Magalit, sabi ng Bible. Bakit tao pa rin tayo? Pwede ba? Magagalit tayo. Pero huwag mong paabutan ng paglubog ng araw. Oo. At saka, habang tayo nagagalit, huwag haluan ng pagmumura. Ingat-ingat. Pwedeng magalit. Huwag magmura. Nagalit ka lang. As in, nagalit ka. Nagsalita ka. Huwag magmura. Hallelujah. At lalong huwag paabutan ng gabi. Okay. So, praise God. Kasi mga anak tayo ng light. Light, di ba na? Hallelujah. Therefore, sa 7, for they that sleep in the night, and they that siya be daw drunken are drinking in the natutulog sa night. gabi. And they that be drunken are drunken in the night. So, yung mga namahinga sa paglilingkod, namahinga sa gabi. Yung naghubog-hubog, yung umiinom ng mga alak, ay umiinom daw sa gabi. Ibig sabihin kasi ng gabi, yung bang hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Madilim ang buhay mo. So, habang madilim ang buhay mo, piliin mong maging madilim ang buhay upang maglasing, upang mukhang natutulog sa paglilingkod. Ibig sabihin talaga na natutulog sa paglilingkod. Wala ka nang pakialam sa paglilingkod. Backslider na talaga. Okay. But let us, who are of the day, tayo nga nasa araw, lahat ng mga anak ng Diyos ay considered na we are in the day. Amen. Okay. So, be Be sober. Kailangan maging matino. pagpigil. Maging matino po tayo.
Oh, mga kabataan, paano tayo maging matino? Ayusin nyo sa bahay nyo. Ayusin din ninyo sa pag-aaral, sa paglalakad. Huwag sumali sa fraternity. Huwag sumali sa mga riot-riot dyan kung lalaki. Kung babae ka, huwag kang magtumboy. Kung lalaki ka, huwag kang mamakla. Naintindihan? Amen. Ay, klaro-klaro to ha. Kasi, yun ang paglilingkod. Meron tayong batayan kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Huwag masyadong mangupya. Bakit sinabi kong huwag masyadong mangupya? Nangungupya kasi kahit Christian. Ang galing ng mata, bright eyes. Hindi bright mind, kundi bright eyes. Ang mata na pagano'n, kahit Christian yan. Humingi ka ng tawad at manalangin ka na matuto tayo at mag-study tayo. Kasi minsan, baka makubya mo na ang pangalan ng classmate mo at mahalata ka na kinupya mo. Okay. So, Putting on the... hallelujah. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith. So, ito ay nasa Ephesians. So, putting on the breastplate of faith and love. Kailangan, meron tayong pananampalataya at pagmamahal. Marami kasi sabi, uy, ay Christian ako, may pananampalataya ako, pero wala kang pagmamahal. So, ang iniisip din nilang pagmamahal na lalabas sa akin, na wala na, hindi ko kayo pakialaman. Dahil minahal ko ang aking kasamahan, pinakikialaman ko po. Amen. Sorry talaga, nakikialam talaga ako. Na hindi yan maganda, hindi ito maganda, itong gawain na to, hindi ito pwede. Kaya kailangang baguhin yan. Ipanalangin upang mabago. Kasi kung wala na akong pakialam, wala akong pagmamahal na galing sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung nahihirapan, tulungan. O kung ano, kasi ang tulong talaga sa Word of God, sa pagka-Christian, ay Word of God. Ako nahihirapan ako. Actually, hindi pera ang tulong eh. Ang tulong doon, tulungan mo, explain natin ang salita ng Diyos. Bakit ka nahihirapan? Baka hindi ka nagtatides and nag-offering. Isa yun eh. Oh, bakit ka nahihirapan? Baka tamad ka. Hindi kasi ang solusyon sa kahirapan pera. Hindi kasi yun ang ibigay agad eh. Oh, i-examine muna natin yung baka tamad. Baka kahit Christian, sige, nag-scatter. Oh, sige sugal. Sige sugal sa cellphone. Oh. Kaya, hindi na nakatulog. Bakit masakit ang mata? Cellphone ng cellphone, magdamag. O di natural, sisitahin din. Hallelujah. Bakit ang gulo ng buhay? Kasi mataas ang pride ng nanay or mataas ang pride ng tatay. Amen. Amen. Oh, magagalit pag natamaan yung pride. Naku, yung tao. Ani, gusto niyo palang sinumbagay. Sige. Kasi magagalit eh. Oh, kasi kaya magkaroon ng peace and order sa family kung merong magpakumbaba. At utang na loob, yung mapagmataas lagi, kung si tatay man, kung si nanay man, magpakumbaba ka rin paminsan-minsan hanggang masanay ka na nasa baba ka. Kasi yung nagpakumbaba, halimbawa, lalaki yung mas mababa ang loob kaysa sa babae, sa asawa. Katagalan yan, magsasawa yan. Amen. Amen. Magsawa ka talaga kasi ikaw na lang lagi nasa baba. Gusto mo rin tumaas na konti o kaya lumibel. Kaya sa mag-asawa talaga, ganun lang yan. Sana nga level lagi eh. Oo. Para walang gulo. Kaya dito, masita, bakit kayo magulo? Kasi humingi ka ng tawad sa sa asawa mo. Yung asawa, ay hindi, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Ay naku. Di, huwag kayo humingi ng tawad. Sana may divorce dito. Pirmahan na to, na yun ang divorce. Tapos. Samok. Oo. Kasi ang pag-aasawa, katulad din sa paglilingkod, relasyon natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa Panginoon kasi hindi tayo pwede mangaway sa Panginoon eh. Pero yung aksyon natin, paano natin hinandol yung sarili natin, meaning, nakipag-away na tayo sa Panginoon. Kung hindi natin aayusin yung buhay natin. Okay. Hallelujah. So,
Huwag na tayo, kung tayo ay matutulog katulad sa kanila, ngayon sasabihin ko, gumising po tayo. Yun ang message noong yung anniversary natin. Gising po. Gumising tayo upang paglingkuran ang ating Panginoon. Okay. So, patuloy tayo sa 8. And for and helmet, the hope of salvation. So, apply din natin yung breastplate of faith and love. Kailangan pala yung faith at saka yung love magkasama. Hindi puro faith. Kasi pag puro faith, parang ano yun? Yung iniisip kasi natin na ang galing natin dahil yung malakas ang pananampalataya. Pero malakas ang pananampalataya, walang pagmamahal, hindi balance, pangit katingnan kung hindi ka marunong magmahal. Kasi sa faith, love, and hope, love daw talaga ang siya yung mag-take over sa lahat. Kasi kung meron kang love, madali na lang maniwala. Kung meron kang love, madali na lang ikaw magkaroon ng pag-asa. Hallelujah. Okay. Verse 9. 8 pa din, for an helmet. Yung helmet, that is the helmet of salvation. Ibig sabihin, memorize mo, alam mo kung bakit ikaw ay ligtas. Kaya paulit-ulit talaga yung kaligtasan, ang kaligtasan po natin noong tinanggap natin si Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako tinanggap ko si Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas February 6, 1987. So matagal-tagal na po. Ilang taon na, parang 39 years or almost 40 years. Hallelujah. Pero hindi po yan basihan na magaling ka na dahil mataas at mahaba na ang panahon na tinanggap mo ang Panginoon. Kasi minsan, doon tayo matisod pagdating ng araw na matanda ka na. Kaya kailangan maintain talaga, maintain. At kung matisod man ng konti, balik agad sa Panginoon. Amen. Kasi hindi ko masabi na perfect. Hindi natin mape-perfect. Huwag kang maniwala sa sarili mo, ma-perfect mo ang paglilingkod. Hindi totoo yan. Ang Panginoon lang ang pinaka-perfect sa atin. Amen. Hallelujah. Pagkatapos, pag tayo ay bumagsak, bangon agad, balik agad sa Panginoon. Humingi ng tawad, magpakumbaba. Amen. Magpakumbaba sa Panginoon. Yes, Lord. At hindi yung, kung galit ka dito, alis ka doon. Kung galit ka doon, alis ka nan. Ikot mo ang buong Maynila kung saan-saan ka mag-church. Kasi dito kung saan ka itinalaga ng Panginoon, doon ka huhubogin. Amen. Sino yung kagalit mo doon, doon kayo maghumingi ng kapatawaran. Hallelujah. Yung isa hingi ng tawad, yung isa hingi ng tawad, magsurihan kayo, tapos patuloy ang paglilingkod. Amen. Hindi mag-iiwasan. Hallelujah. Kasi ang gusto natin, tayo ang masusunod. Hindi po tayo ang masusunod. Masusunod po ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi yung bang paulit-ulit na lang, yung sinasabing paulit-ulit na lang, ako din sasabihin ko rin, paulit-ulit na lang din. Kasi hindi din natin ina-adjust yung ating mga sarili. Adjust natin ating mga sarili. Hallelujah. So, yung helmet of salvation natin, memorize natin yung mga verses. I-memorize natin yung mga verses patungkol sa ating kaligtasan. Hallelujah. John 3:3, John 3:16, John 1:12. Hallelujah. Ano pa? Romans 3:23, Romans 6:23, Ephesians 2 verse 8 and 9. At marami pa, Revelations 3:20. Marami pa. Meron pang sa Old Testament. Memorize natin yan. Kasi yan ang ating helmet of salvation. Bakit helmet? Isa ulo natin. Dito natin ilagay sa ating utak. Amen. Upang anytime may magtanong sa atin, alam natin kung bakit pupunta tayo ng langit. Amen. Amen. Hindi yung, basta Christian kasi ako, nag-church kasi ako dyan, kaya ako ligtas. Hindi makakaligtas kung saan ka nag-church. Makakaligtas kung alam mo ang salita ng Diyos.
at nag-react ka according to the Word of God. Amen. Hallelujah. Okay. And then, verse 9, For God hath not appointed us to wrath. Ha? Huwag talaga, sige, kagalit. Huwag magalit. Masyado naman. Kaya nga, from the rising of the sun hanggang paglubog ng araw lang yung galit mo. Huwag patubuin yung galit. Kasi pag sobra na, that is wrath. That is wrath. Hallelujah. Hindi maiiwasan. May mga pagsubok talaga doon sa galit natin. Ginagalit tayo ng sanlibutan. Ginagalit ka ng anak mo. Ginagalit ka ng asawa mo. Ginagalit ka ng pastora mo. O na maingay. Ginagalit ka ng mga friends mo. Katabi mo sa church. Isip mo lang yung ginagalit ka. Galitin ka talaga. Init ulo. Oo. Yun ang totoo. Kasi kung hindi mainit ang ulo natin, hindi ka magagalit sa action and reaction ng mga tao. Oh, bakit hindi ako pinapansin? Bakit ka magagalit kung hindi ka pinapansin? Alam mo ba kung anong problema niya? Baka may problema siya. Gusto mong mapansin, pansinin mo, unahan mo. Amen. Amen. Hallelujah. Upang hindi ka maging galitin, hindi mainit yung ulo natin. Okay. But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So, there's no other way na tayo ay maligtas through Jesus Christ only. Amen. Yes, Verse Lord. 10. Hallelujah. Si Jesus Christ our salvation, and verse 10, who died for us. Bakit tayo naligtas? Through Christ, siya lang yung namatay para sa atin. That whether we wake or sleep, kahit daw tayo ay gising o tulog, ibig sabihin, kahit buhay ka or patay ka na, ito ang ibig sabihin dito. Buhay, wake, or sleep, tulog ka na, patay na. We should live together with Him. Tayo ay buhay kasama at nabubuhay kasama si Panginoong Hesus. Kasi habang nandito tayo, we serve God. Pag namatay na tayo, nandoon na tayo. Mismo sa trono kasama ang Panginoon. Amen. Amen. Matakot tayo kung hindi tayo makarating ng langit. Ako natatakot ako. Gustong-gusto ko talaga kasama ang Panginoon. Ayoko sa impyerno. Oh, baka akala kasi natin kaya natin ang impyerno, hindi po natin kaya ang impyerno. Kahit anong ranggo natin dito sa mundo, doon, hindi natin kakayanin. Okay. Verse 11. Wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. O kaya, ug sa Bisaya pa magdasigay ta. We will comfort one another. Bali mag-advisean, magturuan, paano ba yung Tagalog sa comfort me? Mga pangaralan nandito. Pwede naman, pero yung pangaralan, kawawa naman, lagi na lang tayo. Oo. Magdamayan. Pwede magdamayan. Oo, pwede magdamayan, pero yung comfort. Yung bang, pag ikaw ay malungkot, makomfort ka sa kasama mo. Pag ikaw ay malungkot, kaya mong mapa-smile. Oo. Pag ikaw malungkot, kaya ng isa, mapa-smile ka. So that's comfort. Tapos, kung nandoon ka, nako-comfort yung tao. Naging at peace siya sa atin. So, kailangan, pwedeng magdamayan, magtulungan. Kasi ang sabi ng Bible, wherefore comfort yourselves together and edify one another. So, ibig sabihin, comfort yourselves. Ikaw mismo, i-comfort mo sarili mo. Huwag kang umasa sa iba na mag-comfort sa'yo lagi. Oo. Tapos, edify one another. Magpalig-unay ta sa usap-usap. Oo. Ibig sabihin, patibayan. Magpatibayan sa isa't isa. Even as also you do. Verse 12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord,
and admonish you, and to esteem them very highly in the love of their work's sake, and be at peace among yourselves. Verse 12 and verse 13. Kindly read sa Tagalog. Bye. Datapot ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang mga papagal sa inyo at mga mumuno sa inyo sa Panginoon at mga papaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. So itong verse 12 and 13, ang utos ni Paul sa atin, kung sino yung nagturo sa atin, Ay, no. hallelujah, respetuhin natin. Amen. Yung word. Respetuhin po natin. Huwag po iwas-iwas. Kasi, ay, pakisara lang. Kasi kung kayo ang maghusga na, hinuhusgahan na bawat kilos, may Panginoon na ang siyang maghuhusga sa nagtuturo sa inyo. Merong mas responsable pa sa akin ang Panginoon. Huwag yung tayo yung maghahanap ng paraan na ma-down yung nagtuturo sa atin. Ito, hindi to para pabor lang sa akin. Darating ang araw maging pastor din kayo. Magtuturo din tayo. So, give respect doon sa mga namumuno sa atin. Verse 12 and verse 13. Wala namang problema sa akin. Yung mga ganyan. Kasi hindi ako nanghihingi ng pagkain. Hindi ako mamemorisyo sa mga bahay ninyo. Pag pupunta ako, nakangiti ako. Ano ikakagalit? Hindi na pore, yun lang. Kasi gusto laging pupuriin. Hindi niya natin ipinapansin ay yung anak ko. Ay, naku, kakami ko. Hala. Pansinin, hindi pansinin, patuloy. Amen. 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 Yes. Hindi yung parang obligado tayong lahat magpansin talaga sa isang tao. Pwede Ginoo, kakami ko. Pastilan. Ikakayaman ba natin kung tayong lahat dito magpansin sa isa? Kasi gusto talaga ng pansin. Ikakayaman ba doon sa taong gustong pansinin talaga siya? Hindi nyo na nilingon, hindi nyo na pinansin, hindi nyo na kinaup. Mga busy tayo. Hindi na nga kayo makakashikan sa akin, nagmamadali nga kayong tumakbo doon. Hindi ako nakagalit. Hindi ako nagagalit. Takbuhan, paalis. Oo. Minsan kami ni Pastor, nakahabol na para makashikan lang. Hindi naman naging issue. Ganyan mo siya. So, ganun lang yun. Basta patuloy lang tayo. At hindi po, kami ni Pastor, hindi po kami mabigat na namumuno. Hindi po. Walang kapuripirisyo. By God's grace. Makita naman natin, hindi to pagmamayabang, namatay si Pastor, hindi ako nanghihingi ng piso sa inyo. Sa Panginoon ako nanghingi, binigay din lahat ng Panginoon. Totoo. Binigay talaga lahat ng Panginoon. Ibinalik ng Panginoon siksik, liglig at umaapaw lahat ng kabutihan ng taong namatay nung buhay pa siya. Hallelujah! Sobra-sobra. Kaya, kasi kung perwisyo, madali lang yan. Maraming pastor perwisyo. Kakatukin ka talaga. Magkano bang i-contribute mo? Namatay na si pastor. Ewan ko. Hindi rin yan kasalanan. Hayaan mo lang din sila. Hindi yun mali. Kasi pwede naman. Kasi hindi ka naman, huwag makagirunda. Hindi ka naman, yung gitulis ba? Ang importante, nagsabi. Kung magbigay o hindi, okay. Pero praise God sa atin. Wala po. Oo. Yung kusang nagbigay, tinatanggap. Pero never na inisa-isa ko sa bahay. Kasi kung inisa-isa ko sa bahay, mabigat yun sa side nyo. Kasi magpilitan kayo kahit wala kayong pera. Kasi minsan yung pride din natin, kakahiya naman kay pastora, wala akong naibigay. Pride yun eh. Ba't ka mahihiya kung wala kang maibigay? Wala kang na talagang pera. Sabihin mo, wala akong pera, wala akong maibigay. Hindi yung maghahanap ng paraan para makabigay. Oo, huwag. At hindi yun nangyari.
Amen. Amen. So, ang sinasabi ko, hindi po kami mabigat na pastor at pastora. Lakad ko, gasolina ko. By God's grace. O hindi ta magmayabang ha, Lord Jesus, pasayo ako. Yung gusto ko lang ma-emphasize, kasi sa totoo lang, ganito yon. Kayo mag-provide ng sasakyan para sa pastor. Kayo mag-provide ng bahay para sa pastor. Glory to God. Sana hanggang sa tumanda ako, hindi na ako ang pastor dito, sana huwag mangyari yung ganun. Sana masunod talaga yung ganito. Oo, kain ko, bayad ko. Oo. Pero sa totoo lang, di ako manghilabot, no? Di man po ko mag-mention, nakalimutan ko silang mga ganun yun. I-provide mo renta ng bahay. I-provide mo ang monthly ng motor. Tapos sisingil pa ng gasolina. So ano mangyari? Wala nang kapira-pira ang church. Kasi meron pa siyang share. Oh, may share. Anong gamit noong share kung kukuha? Wala ay kagastusan, di ba? Mas lalong maghihirap ang church. Kaya, mula sa simula, lakad ko, gasolina ko. Utang ko, bayad ko. Hallelujah. Praise God. Oo. Kasi, para sa kabutihan natin lahat, total may share na ako eh. Yun na ang ginagamit ko, yung share ko. Kung sinubrahan ko yung gastos ko, problema ko yun. Ihingi na naman ako sa Panginoon ng dagdag. Kaya, itong verse 12 and 13, hindi kayo dapat nahihirapan sa amin. Hallelujah. At hindi na kailangan mag-try sa iba upang malaman nyo ang verse 12 and 13. Bakit ko in-explain to? Kasi sa sobra over familiarity, dahil nakangiti ako lagi eh. Dahil dali kaming kausap. Oo, very approachable. Pag nagtatawanan ko sumasakay sa istorya, okay lang. O pagkatapos, ang ending nung iba, inaaway ako. Diretsahan. Oo. Hallelujah. Naghahanap siguro ng istrikto, katulad kay Kibuloy. Oo. Para yun na ang klase na pastor ang gusto nila, yung istrikto talaga. Yung lahat ng income mo, doon na sa kanya. Makatakot yun. Kasi ako, nagpe-pray pa para tumaas yung mga income ninyo. At meron kaming experience dati, bata pa ako, pupuntahan ka talaga, sisingilin yung tithes mo sa bahay niyo. Oo, kakatukin. Hindi ka nakabigay ng tithes mo. Nakatakot yun. Pero okay lang din. Yun ang style niya eh. Pero praise God, hindi din nangyari sa atin. Glory to God. Oo. Na kakatukin ka. Hindi ko nga alam eh, kung hindi kami mag-usap-usap ni Daysinda, ni Daygama, hindi ko talaga alam. Kasi okay lang. Oh. Kung ako okay lang sa Panginoon, hindi po yan okay. Kasi gusto ng Panginoon, sumunod tayo upang dumaloy ang blessing para sa inyo. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi yung pag lumaki na ang income, hinay-hinay nagkawagtang. Oo. Dahil natakot. Ay, sobra-sobra na kasi yung kay pastoral tinatanggap. Yung akin, limiti-limitihan ko. Ay, naku, Lord. O, paano yan? Kasi, kaya sumobra. Gusto ng Panginoon sumobra na eh. At ang pera po ay walang sobra. Sa totoo lang. Hallelujah. Ibig sabihin, huwag mong planuhin ang hindi mo dapat planuhin. Ang planuhin mo lang na magbigay ka ng tithes mo. Tapos, huwag mong planuhin kung paano maging mayaman ba ako, mag-irat ako sa tithes mo. Sa Panginoon na yan, Ginoo. Kasi lang. Hallelujah. So, ano lang natin to ha? Review lang yan kasi lagi naman yan.
Okay, verse 14, move on. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Oo, Comfort tayo the- daw, The auhab. fib. Okay, mga kapatiran, warningan natin yung mga unruly. Yung medyo, sabihin nila natin medyo bastos. Comfort the feeble-minded, yung medyo kabugoon, verse 5, faint-hearted. Nakapoy na. Feeble-minded. Hindi pala kabugoon. Okay, mga faint-hearted, napagod. Oo, lupaypay. I-comfort natin. Support the weak. Yung mga mahihina, suportahan natin. Be patient toward all men. Hallelujah. So, kung may pasensya kayo, may pasensya din ako, di harmonious tayo. Pag nakita nyo na pangit yung inaasal ko, pasensyahan nyo ako. Kasi meron din panahon pangit din inaasal nyo, pinapasensyahan ko din kayo. Ganon lang yan. Oo. Minsan makamarites ako, makamarites din naman kayo paminsan-minsan against me. At pasensyahan, pagkaling ko kita-kita. Amen. Amen. Tayo eh. Amen. Oo, si pastora talaga, ganito. Okay. Humingi na lang tayo ng tawad sa Panginoon. Pagkalinggo kita, kids. Pagkagabi kita, kids. Hallelujah. Okay. Verse 15, see that none render evil for evil. So, hindi daw natin gantihan ang masama sa masama unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. So, hindi natin gantihan ang masama ng masama, pero sundin natin ang mabuti. Hallelujah! Para sa atin lahat na ikabubuti at sa lahat ng tao. Amen. Anong ikabubuti? Halimbawa, may aso ka. Ikabubuti ba sa lahat ng tao na umibak yung aso mo lagi sa labas? Hindi na yan ikabubuti. Tapos tuwang-tuwa ka pa kung nagtakian na sila dahil naapakan na nila yung tahi ng aso at pusa mo. Hindi yan ikabubuti. Hindi yan maganda. Isasakay sila. Pagsakay nila doon nangamoy tuloy sa aircon. O kaya pupunta dito, pagpasok nangamoy tayong lahat. Kasi naapakan yung tahi ng pusa at ng aso mo. Hindi yan ikabubuti. That's not good. Kaya itago mo, ayusin mo upang maging mabuti ka para sa lahat. Kasi you will be good to all men. Para sa lahat yun. Kasi hindi natin alam kung sino yung makaapat. Hallelujah. Example lang yon, lalo na dito sa Bacoor kasi kalye-tae. Kahit saan, tae. Sige po, pamuhi. Katagalan nito, mag-rally kong prayer na patay tanang mga iro o iring. Oo. Kasi yung blue, parang wakman. Yung blue na nasa container, hindi man totoo. Ang pag-pray na, rebuke natin, wala ng aso at pusa. Hallelujah. Okay. Patuloy tayo. 16. Ito na, paborito natin. 16 hanggang 23. Rejoice evermore. Amen. Yes, Dapat Lord. maging masaya daw tayo lagi. Bakit? Kung sa Bisaya, pag-iauhag na maging masaya, bakit tayo in-encourage na maging masaya? Kasi dito sa mundo, full of sorrows. Maraming problema sa mundo. Kainan po. Maraming problema, kaya ang sabi, rejoice. Inutusan tayo maging masaya. Amen. Yes, Oo. Kahit namatayan, maging masaya. Kahit na zero, maging masaya. Kahit ano pang nangyayari, maging masaya pa rin. Sa totoo lang, ang hirap i-balance, maging masaya at malungkot. Pero wala akong magawa. Masayahin talaga kami dalawa ni Pastor. Siya pa nauna, nakita talaga yung pagkamasayahin ko. Kasi ngiti-ngiti pa rin ako. Pag ako na lang mag-isa, iyak ako. Pagkatapos, ingiti na naman. Ano na naman murusgot ako lagi. Grabe na si Mangot yung mukha ko lagi. Kasi araw-araw na lang. Kasi namatay si Pastor. Sumama na lang kung gusto. Hallelujah. Kaya, pag nagkikita-kita tayo, naka-smile. Nag-uusap. Bakit? Pero alaw din ninyo, pag panahon na, kahit nag-uusap tayo, bigla akong iiyak, alam nga naman magagalit
magagalit din kayo. Hallelujah. Praise God. So, rejoice evermore. Huwag kang maging malungkot. Kahit anong nangyayari. Kahit walang pera. Amen. 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 Kasi Yes, ang Lord. utos, rejoice, ibig sabihin, this is a command. Maging masaya. Magala ka. Oo. Or maging magalak ka. Lagi. Verse 17. Ang sunod, pray without ceasing. Hindi talaga walang katapusan na prayer. Lagi kang manalangin. Amen. Lagi kang mapanalanginin. Yes, Lord. Paggising sa umaga diretso, hindi na babasahin ng panalangin eh. Bakit hindi ka manalangin? Oh, sabi ko nga sa Bible study namin doon kila Brother Dan, bakit tikumin natin yung bibig natin? Ibuka natin. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw nagagalit ka, takot ako, magbuka. Oh, bakit hindi sa prayer magbuka? Basta ako pagising ko, maririnig talaga ng pamilya ko yan, nananalangin ako. Yeah, you pray. Kaya na-encourage ko talaga lahat, you pray na magkaroon kayo ng gift of tongues kasi mabilis pagising mo, diretso ka, speaking in tongues. Mas mabilis kasi. Kapag speaking in tongues, hindi mo na kasi isipin eh. Dire-diretso, paggising. Minsan nga, yun na yung habang ikaw ay tulog, nakakapag-pray ka pa din through speaking in tongues. Hallelujah. Amen. So, kailangan tayo laging mapanalanginin. Verse 18, yung kanina, rejoice evermore, verse 16, verse 17, pray without ceasing. Yung mga verses na yun, ay sulit. Yan lang talaga. Command. Isang verse, rejoice evermore. Isang verse, pray without ceasing. Verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka, maging mapasalamatin. Amen. Amen. Yes, Kung galing Lord. sa tao yung ginamit ng Panginoon, ang tao magpasalamat ka sa tao. May katapusan din yun. Alam nga naman, lagi na lang tuwing-tingin, uy, salamat ha, bukas na, salamat ha, nakakarindi naman. Isang bisis, dalawang bisis, tatlong bisis, tapos na pasalamat. Ito namang pinasalamatan. Magsawa ka din naman. Hindi yung, yan siya talaga, ako nag-ano niyan, para ulit-ulit pasalamat. Isang pasalamat hanggang tama na, tapos na. Kasi, actually, kaya nabigay mo yun dahil sa Panginoon. Kaya maging pasalamatin lalo sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Huwag ba parang parang akala natin sa atin lang, hindi po yan sa atin, galing po yan sa Panginoon lahat. Kung tao man nagbigay, galing yan sa Panginoon. Inudyukan ng Panginoon ng banal na Espiritu, magbigay siya sa iyo. Meron ding direct na bigay ng Panginoon sa atin. Yung mga promotions natin, trabaho, galing yan sa Panginoon. Katalinuhan, galing yan sa Panginoon. Bakit? Doon sa Revelation 5. Sige, saglit lang ha. Revelation 5 verse, yung sa seven spirits of God. Revelation 5 verse 6, I think. Okay, verse 6. I beheld, and lo, in the midst of the throne of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain. Si Jesus to. Yung Having lamb even na had been slain. 7 Having horns 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth So, into all the and then earth. sent forth into all the earth. Binaba na niya ang 7 spirits of God dito sa sanlibutan. Kaya walang pinipili na ibigay na niya lahat. Pero tayo, mas may pabor kasi pwede nating hingiin. Okay, inig ha. Ang 7 spirits, that is 7 characteristics of God. Okay, pag sinabi mong God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, itong 7 na characteristics of God, nasa Isaiah 11 verse 2. Sige lang, malayo pa ang oras natin. Isaiah, hallelujah. Isaiah 11 verse 2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him,
The spirit of wisdom and understanding. The spirit of counsel and might. The spirit of knowledge and the Fear of the Lord. So, itong seven spirits na sinasabi, binaba, according to Revelations 5:6, binaba na dito sa sanlibutan. Yung nabigyan ng wisdom, full of wisdom and understanding, mga matatalino. Yung knowledge, yung nabigyan din, yung mga nag-aaral, yung madaling mag-pick up. Kasi ang knowledge, mag-start yan sa family. Pag ipinanganak mo na yung anak mo, mag-start na doon yung learning niya. Pero kami, ako, I believe, habang dito pa sa tiyan, nag-start na yun. So, tinuturuan na namin yung anak namin dito pa sa tiyan. Oo. Pero, sasabihin ko sa inyo, kahit anong gawa natin, minsan, hindi talaga perfect lahat. Hindi talaga perfect lahat. Hindi ko na lang sasabihin yung karanasan. Walang gulo naman. Walang gulo kasi iwas gulo. Aking karanasan doon sa Leyte pag-uwi. So, pinagpipray na natin yan. Oo. Upang yung spirit, yung seven spirit of God, mag-rest upon us. Dahil Christian tayo. Ang may-ari niya ng Panginoon. Tinanggap natin ang Panginoon na yung lahat ng characteristics na yun nasa atin na dahil nasa Panginoon. Okay. At binaba yan sa buong mundo. Kaya maraming matatalino kahit hindi Christian. Malulusog kahit hindi Christian. Kasi patas ang laban ng Panginoon. Ibinigay niya lahat. May pabor lang pag Christian ka. Kasi kahit wala ka sanang wisdom, pwede kang humingi. Kasi sabi ng Panginoon, pray without ceasing. Bubo ka, hingin mo sa Panginoon, pwede kang tumalino. Amen. Amen. Mahirap ka, hingin mo sa Panginoon, pwede kang yumaman. Amen. Hallelujah! Pamangkin ko, sa totoo lang, grabing hirap namin. Pero, nabigyan siya ng time, nabigyan din ng chance. Ecclesiastes 11:9 or 9:11. Okay. So, nabigyan siya ng time, nabigyan din ng chance. Hindi magaling sa English, dinala ng Panginoon sa Amerika. Lalaki yun, hindi yun nakaapam. Kasi itong apam, hot masyado. Pero, I would like to remind, 9/11. may nakapag-aral dahil nasuportahan ng apam. May nakabahay dahil nasuportahan ng apam. Pero hindi na lang nila na-realize yun nung iba. May gumanda ang buhay dahil doon. Nagagalit pa rin sila sa akin. May maraming paraan ang Panginoon kasi. Amen. Kung ayaw natin, huwag tayong magalit. Marami namang pwede. Hallelujah! So time and chance, yung pamangkin ko lalaki yun, hindi po yun nakaapam. Dinala ng Panginoon by God's grace. May time, may chance din siya. Yung maman sa California. Hindi ba nun walang grammar yun? Ngayon, sobra pa sa grammar. Nandun ka na sa California kung hindi ka ba matuto? Lahat ng kausap mo in English, wala nang binisaya doon. Hindi ka ba matuto doon? So kaya tuloy yung mga anak niya, imbis Dador ang apelido namin, sabi, my name is Daydor. Diba? Daydor na. Ang Dador naging Daydor kasi sa sobrahan sa English. So, time and chance. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Mahirap ka sa Panginoon, pwede mong hingin. Pero pag hindi ka Christian, pag sumikapan mo ng grabe. Pag sumikapan mo ng grabe. Sa Panginoon, there is time, there is chance. Amen. 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 Basta Christian ka. Hallelujah. At saka, pwede kang humingi kasi pray without ceasing. Hingin mo. Magpasalamat ka lang sa Panginoon. Lagi. Maging magpasalamat. Hallelujah. Kasi yung seven spirits of God nabubo na dito. Pero may mga minamalas, hindi nakakuha nito. Pero pag na-Christian, tanggal malas. Amen. Yes, Amen. Lord. Hallelujah. Kasi pwede mo lang hingiin. Yes, Lord. Hallelujah. Wisdom. Spirit of understanding, nakakayaman yan. Ayun. Oh, the spirit of knowledge. Ang knowledge lang, you should learn.
from school, from the church, from your family. Sad to say, ang pamilya mo wala na ibigay maayos, sinumbagay, tamas ginawa. Alam niyo sinumbagay din? Suntukan. Kaso lang, yung aking Tagalog, naging puniti din. Wala. Yung bugbugan! Anong knowledge na ibigay ng family mo kung bugbugan ng bugbugan, awayan ng awayan, sigawan ng sigawan? Hindi yun knowledge. Kalokohan yun. Hallelujah! Kaya praise God dun sa school, may knowledge. Dito sa church, maraming knowledge. Amen. Yes, Kaya Lord. pumunta ka dito upang magkaroon ka ng maraming knowledge. Ayun. You read your Bible. Maraming knowledge dyan. Hallelujah. Pagkatapos, mai-apply yan sa buhay. Wisdom, knowledge, and understanding, nakakayaman yan sa tao. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Yun ang nangyari sa pamangkin ko sa totoo lang. Wisdom. Hindi naman siya pwedeng sa office. Ayun. Nagtrabaho muna siya kung saan-saan. 4 ang trabaho niya sa isang araw. Kaya yan sa ibang bansa. Oh. Sa McDo, sa ano, hindi naman kailangan English ka dyan, maghugas ka lang naman. Oh, ganon. Pagkatapos, marunong naman siya, medyo marunong siya sa sa masasakyan dahil doon sa tatay ko. Pagdating doon, nagkaroon siya ng auto shop. Oh, kailangan ba ng sobrang wisdom. Hallelujah. Tapos, understanding. Oh, kailangan din natin ng counsel. Marunong kang tumanggap ng counsel, marunong ka din magbigay. Oo. Might. Kasi, walang mangyari. Yayaman ka, tapos na-stroke na. Mayaman ka na, pagkatapos nag-dialysis ka na. Uy, ako naawa ko sa sa inyo ko. Kasi 62 years old na yung ate ko, siguro mga 4 years pa lang or 5 years pa lang yung bahay nilang maganda. Pero hindi na siya masyadong makatulog yung aking in-law kasi dialysis siya Nakaganon na lang sa magandang table. Nakaganon hanggang alas 4 ng madaling araw. Kasi hindi niya kayang humiga. Kasi mahirapan daw siya huminga. Mga ganon. Kaya kailangan natin counsel and might. Amen. Makinig, matutong makinig. Oo, magmasid-masid. Kasi baka, alam niyo kung ano yon? Kasi gusto niya lagi siyang malusog, masigla. Alas 2 pa ng madaling araw, iinom siya ng Sting o Red Bull or sige kayo, mag-Red Bull pa kayo dyan. Cobra. Cobra, yung energy drink, iwasan ninyo. Titirahin ang inyong kidney. Wala talaga. Hindi ko rin naman alam yun. Nalaman ko na lang noong mag-dialysis na siya. So, panahon na yung maman sila, nakaganon na lang siya. Kaluoy. Sabi ko, kawawa naman si daddy, mami. Sabi niya, oo nga. Ibis maganda na yung higaan. Pwede nang mag-aircon, nakakutso na. Hindi na sa kawayan kasi from kawayan yun. Sobrang mahirap yun. So, yung maman sa pagsusumikap. Kaya kailangan talaga natin yung 7 spirits of God. Na ma-enjoy natin. Kaya, ma-enjoy kung gustong i-enjoy, ano mang ma-enjoy na, konti enjoy nyo na. I-enjoy nyo na. Gusto nyo bilhin, bili na lang. Kasi, baka mahuli. Baka mahuli tayo, kakaganon sa pera. Tapos hindi mo na tuloy hindi mo na magagamit. Sabi pa ni Kay Lapis, ang gagamit yan, manugang mo na wala namang contribution. Totoo. Kasi kung ibigay mo, kasi kung ibigay mo na sa anak mo, nag-asawa, natural, may asawa, enjoy sila. Ikaw, patay-patay trabaho. Enjoy! Mag-abroad-abroad ng konti. Mag-ikot-ikot. Mag-lipstick. Basta walang kasalanan lang. Kain. Hallelujah! Mag-alahas. Hayaan mo yung mga basyos alahas. Hayaan mo sila. Wala silang pambili. Hallelujah!
Praise God. So, balik tayo sa ating Thessalonians. Rejoice evermore. Kaya tayo pinaparejoice kasi naku, buhay, life is too short. Pray without ceasing, panalangin, laging manalangin, and everything give thanks, laging magpasalamat. Kasama sa pasasalamat, magsamba. Kasama sa pasasalamat, mag-tithes. Kasama sa pagpasasalamat, yung bibig natin mismo nagpapasalamat, binabalik natin sa Panginoon. Amen. Yes, Hallelujah. Lord. Kasama sa pasasalamat, maging mabait ka sa mga tao, sa mga taong nagbibigay sa iyo. Hallelujah. Oo, mga anak, kasama sa pasasalamat, maging mabait kayo sa papa niyo at mga mama niyo. Huwag niyong insulto-insultuhin. Hallelujah. Kasi kahit mas maganda ka, maganda din naman kami noon. Buti na nga lang nakaanak kami para meron na kayo. Yes. Di ba? Mas cute kami noon. Ngayon, kayo na naman ang cute. Huwag niyo lang kaming laitin. Hallelujah. Oo, huwag insulto-insultuhin. Oo. Kasi, yun, kailangan nating mapasalamatin sa ating mga magulang. Ganyan lang mukha ng magulang mo, pero galing ka dyan. Nagkapangag na, pero galing ka dyan. Amen. Hallelujah. Praise God. Gusto rin ng Panginoon yun. Na, ano tayo, yung meron tayong respeto sa magulang. Verse 12 and 13, may respeto ka nga sa pastor mo. Lalo na may respeto ka din sa mga magulang mo. Amen. Kahit anong mangyari na, kahit maging doktor ka, maging abogada ka, maging dentista ka, maging ano ka, ibalik at ibalik ang dapat na pasasalamat sa dapat pasalamatan. Hallelujah. Okay, quench not the spirit. Hindi tayo yung dahilan na ma-stop yung movement ng Holy Spirit. Oo, huwag tayong dahilan upang hindi na maging mapanalanginin ang mga tao. Huwag tayong maging dahilan upang hindi na mag-praise and worship ang mga tao. Kailangan mas lalong encourage natin so that the spirit will not be stopped. Okay, despise not prophesying. Huwag tayong, pag may prophecy, kailangan irespeto natin yon kasi sa Panginoon yon. Pero minsan, kung hindi na din sa Panginoon, katulad ng sabi ng Panginoon, pautangin mo daw ako. Ay, hindi na yan. Nangyayari yan natin. Ay, saliti sa maasin yan nangyari. Na thus saith the Lord. The Lord commanded me that I will tell you that you will give your money to me. Tatapos. Hindi na yan totoo. Okay. So, despise not prophesying. Prove all things. Hold fast that which is good. Oh, prove all things. Ibig sabihin kung ano yung ginawa mo, i-prove mo na totoo yan. Nagsasamba ka, i-prove mo na totoo kang nagsamba. Nag-speaking in tongues ka, i-prove mo na yung speaking in tongues mo may resulta sa buhay mo. Yung faith mo may resulta, yung love mo may resulta. Prove all things. Amen. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Yes, Hallelujah. Lord. Verse 22, abstain from all appearance of evil. Kailangan, Layuan. umiwalay talaga tayo. Huwag talaga tayong sumali. All forms of evil. Parang ang gulo na. Ano ba yung all forms of evil? Ano ba yung mga evil nga mga works? Humiwalay po tayo. Yes. Huwag na tayong gumawa ng masama. Abstain all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly. And I will pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Kasi, kaya ito tinuro ni Apostol Pablo, itong binasa natin at tinuro ngayon, kasi ang gusto ng Panginoon, ma-preserve yung buhay natin pagbalik ng Panginoon. Amen. Yes, Lord. Tayo ay pupunta sa langit. Dalawa ang pagbalik ng Panginoon. Merong solo kang balikan, kukuhanin na. Meron din tayong lahat babalikan. Rapture yun. Praise God. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah.